So this afternoon, joining us from Doha, Qatar. He is an associate pastor sa kanilang simbahan. And ito na po siya. Let's all welcome, yan, Pastor Eddie Mendez Garvez. Yan. Good afternoon po, Pastor. Good po, mapagpalang araw po sa lahat. Mapagpalang araw po, Pastora. Hello po. Pinabati ko lahat ng kabangers sa buong mundo, dyan sa pamilya ko sa Pilipinas, at mga kaibigan ko sa Pilipinas, and also for my church family here in Qatar. I love you all, and thank you for your comments. Okay, thank you for everything. God bless you all. Ayun, kanina pa sila talaga naman. Excited. Amen. Excited mag-comment. Sabi ni Sister Charito, prayer is the key to success. Amen. Ayan. Hello din kay Mugoya Sara Shanaya. Blessed afternoon, blessed morning, Doha. So much excited to be blessed by Pastor Eddie this morning. You are such a great blessing to us all. Big heart, one love of Christ Jesus. Wow! Hello kay Ate Marlene Azike. Ayan, good afternoon po sa inyo. Ayan, batiin niyo po si Maria Luz Gina Orfali. Sabi niya, my spiritual father. Ayun. Ayan. So, Pastor, dahil na-excite na kami ng husto, nabati mo na po ba lahat ng gusto mong batiin? Ano po nabati ko niyo? Wala ka na po ba nakalimutan? Wala na. Nabati mo na ba ang iyong may bahay? Sige niya ako. Hello, my beloved wife. I know you're watching. Yan. Amen. Praise the Lord. So, Pastor, eto na nga tayo. Bilisan na natin. Kayo po ay magpakilala sa amin. Sino po si Pastor Eddie? At taga saan po kayo dito sa Pilipinas bago kayo napuntang Qatar? And ilang taon na po kayo? And sino po ang inyong mga magulang, mga kapatid? Ako po si Pastor Eddie. And I was born for the sake, I was speaking English, okay, for the sake of our sisters in different nationality. So I was born in Surigao del Sur. So doon po ako lumaki. At college po ay lumipat kami sa Cavite, Bacol, Cavite. And I'm turning 36 this coming December 5. And my mother is Lenita Garvez and my father is Edgardo Garvez. At ako po'y panganay. I'm the eldest of the 4 siblings, and their names is Edward, Edeline, and Edgina. So all of us are starting with Ed. So Eddie, Edeline, Edward, and Edginel. Ganun pala yun. So yun po, Pastora. Oh, puro Ed. Talagang sinadya ng inyong parents. Dahil po yung tatay ko is Edgardo. True to his name. Kailangan para talagang kayo ay anak ng tatay nyo. kaya Ed at ikaw pa ang panganay. Opo. Pastor, saan po ito? Sabi mo nga sa amin, kung naalala mo pa ha, saan itong Bislig, Surigao? Saan ito banda sa Pilipinas? Sa Mindanao po yan, Bislig, Surigao del Sur. Malapit po siya sa Butuan and malapit po siya sa Davao. So, doon po siya yung area na yun. Butuan and Davao. Mindanao. Taga Mindanaoan pala si Pastor Eddie. Yaan. Ang mga Garvez ay taga doon. Naalala mo pa ba, Pastor, anong maganda sa lugar ng Bislig? Anong magandang tanawin o kumbaga anong sikat sa Bislig, Surigao? Sa Bislig City, pwede niyong puntahan yung Tinoyan Falls.
So like 7 layers na post po yun. At marami na bumisita nun, even mga artista. And also Enchanted River, Wow. punta na rin kami doon. And yung mountain, nakalimutan ko yung pangalan. And may mga white sand beach din po doon malapit din. Sa area po kapag pumunta po yung Surigao del Sur. So yun po. Wow. Pero pinakasikat po is Enchanted River and Tinoyan Falls. Yan, sige, mainggit na lang tayo, lalo kayong mainit ang panahon. Mayroon silang Enchanted River nga naman doon. Sa Agusan del Sur po yan, sabi naman ni Ate Emerald. Malapit po ba yun doon? Malapit po yung Agusan del Sur sa amin. Agusan del Sur, yan. Ibang language din po dyan nila, Pastora. Sabi ni Chelo, Karadjaw. Marunong pa po ba kayong bumati ng ninyo, local na lengguwahe? Actually, ang local namin doon is Bisaya. Bisaya yung local namin doon. So, ano ba? Hello, sa tanan. Hello sa tanan. Hindi ko na pa. 100% naintindihan ko kaso yung speaking medyo Opo. Kasi nga naman, Bisaya, Tagalog, tapos English, tapos yung lengguwahe pa nila dyan na dumami na ang nakaimbak. Yan. Wow. So, sige nga, Pastor, kwentuhan mo kami. Sino ba si Pastor Eddie nung siya ay bata pa? Kung naalala mo. Yung Eddie na noon, yung kabataan. Yung bata po ako, like 5 years old to 7, talagang makulit ako. Makulit. Kahit panganay makulit. Makulit ako. Actually, lumaki ako sa lola. So, parang sineparate ako ng parents ko. Doon ako lumaki sa lola until 7 years old. And nung time na yun, naalala ko na isang beses na nagsimba kami ni lola. Ako yung 6 siguro or 5 in that time. Nagsimba kami, tapos may tindahan sa labas ng simbahan. Gusto kong bumili ng junk food. So, nahingi akong pera kay lola. At si lola naman, ayaw kong bigyan, sabi niya pagkatapos ng simba. So pagkatapos, nagalit ako, syempre, nung bata ako spoiled kasi. So pagkatapos is, binigyan niya ako ng pera, yung papel pa yung 5 piso nun eh. Papel pa. Ang ginawa ko, pinunit ko talaga ng kalahati. So nung nalaman ng papa ko yun, dumiretso siya sa bahay ng lola ko at pinalhod ako sa asin. Pinalhod ako sa asin at pinalo at sinabi niya ng papa ko, anong ginawa mo sa anak ko? Bakit mo in-spoil? Kasi yung lola ko parati, pag pinapapaluin ako, parating sinasangga. So, naging spoiled ako nung bata ko doon sa lola ko. So, yun po. Oo, paglaking lola, at marami makaka-relate dyan, Pastor. Paglaking lola, talagang masasabi nilang spoiled or over over sa pag-ibig kasi talagang lola ang Pero paglaking lola din, Pastor, ay marunong, maraming alam sa gawaing bahay. 'Di ba? Pero andin na ako ng lola ko sa mga gawaing bahay. Yes. Yan. So ibig sabihin, teka lang. Sino nakaabot ng papel na 5 piso? Nakakita pa, kung hindi ako kakamali, nakakita pa ako noon, papel na 5 piso. Bakit niyo po pinunit? Di niyo alam na pera yun? Dahil spoiled nga kasi nagalit ako. Parang gusto ko time na yun. Okay. Ayun, kaya pala. Teka, Pastor, may nagtatanong dito, sabi ni Ate Joanne, napunta din po ako sa Kantilan, Surigao del Sur, nung high school. Madadaanan daw ba ang Bislig? Tama ba yun? Malapit po yung Kantilan din. Yan, ayun. Magkakalapit. Ang mga taga Mindanao ay kumakaway. Hello din po kay Nimrodi George. Yan, kung kilala niyo po siya, Pastor. Sabi niya, watch. Member in the church. Wow, ayan. Watching from Doha at the center of the Holy Spirit. Big heart, one love of Christ Jesus. We are always blessed by our young and handsome pastor, full of the Spirit of God, wisdom, and love. So, mapatagalog English, talagang pogi ang sinasabi nila sa iyo, Pastor. Buti na hindi Pastor pogi ang palayaw mo dyan. Ayan. So, makulit daw po si Pastor nung siya ay bata pa. So, ibig sabihin, Pastor, ang tatay ninyo ang disciplinarian? Disciplinarian po yung tatay ko. Kaya, time talaga na, pinapalo talaga ako ng tatay ko. Actually, even yung, kahit anong mahawakan niya, papalo niya sa akin. So, ganun po yung
disiplina ng tatay ko sa akin nung bata ako. Which is, nakita ko nung time na lumaki ako is talagang nag-benefit din talaga ako. Dahil doon sa disiplina na binigay niya sa akin, hindi ako nag-bisyo, hindi ako Mm. nagbarkada sa masamang tao. Alam mo, Okay. kasi takot ako sa kanya. So, Yes, opo. Yun ang naging ano, yun ang naging magandang resulta ng mm, disiplina sa inyo. yes. Kasi 'di ba yung iba parang kung ihahambing nyo ano yung noon pagdidisiplina noon tsaka pagdidisiplina ngayon. Parang pag ikinento nyo yung disiplina ninyo ngayon baka ano na sabihin napaka-harsh naman nitong hindi na siya hindi na siya ano sasabihin ay applicable or hindi na uubra or 'di ba? Pero noong panahon na yun, yan, nakita natin, yung panahon na, ni Pastor, ni Eddie, yung pagdidisiplina sa kanya nung tatay niya. Ngayon, na-appreciate niya dahil because of it, nalayo siya sa lahat ng mga masasamang gawain. Yun. Dahil sa takot, may takot siya sa tatay niya na siya ay didisiplinahin, papaluin. Nakaraming palo ka ba, Pastor? Kumabilang. Si mama parang tinatawanan ko lang eh. Tinatakbo-takbuhan ko lang, pero si papa hindi. Kapag Mm. sinabi niyang punta ka dito, talagang kailangan kong pumunta at uwi namin talaga ako din ng bahay. Pagdating sa bahay, kung anong mahawakan niya or else, yung tawag namin ng mga kapatid namin is disusi. Yun. Oo. Dalawang kamay. Ganun. Disusi. Dalawang Angat kamay sa pa. oh, Naku po, kailangan sa mo sumabay. tenga. Kapag hindi ka sumabay, sobrang sakit. Oo. Pag Pero pinagsa... ginagawa niya, pagdating sa pinto, gaganon. Disusi ang tawag namin Naku doon. po, masakit nga yun. Oo, pag pag binitbit kang gano'n, naku po, parang mapupunit yung tenga mo. So, lahat kayo magkakapatid, pare-pareho pong Yung bunso lang nakaranas. namin na hindi na disiplina at saka Mm. yung babae. Kasi tatlo po kaming lalaki, isa lang yung babae. Mm. Parang naging favorite yung babae. Oo. Sabi ni Kuya Rizal, baka po makasuhan at child abuse ngayon pagka ganoong disiplina daw ang in-apply. Ayun, o iba na kasi, umikot, nag-iba na ang takbo ng panahon. So, Pastor, ikaw ay, dahil sabi mo makulit, so ikaw ay more on gala sa labas, mahilig ka sa labas ng bahay. Hindi din, pero makulit lang ako sa mga paligid, Mm. malikot, malikot, isa din yan, Mm. malikot. So, Mm. ganun po yung ano ko. Pero nung time na yun, naalala ko, si Lola, marami akong kalaro, pero nung time na yun, nung doon ako kay Lola, pag inaway ako ng kalaro ko at umiyak ako, sabi lang ni Lola sa akin, kasi religyosa si Lola eh. So, Mm. sabi lang ng Lola ko na, okay lang yan, huwag kang gumanti. Yan ang lola ko parati, okay lang umiyak. Pero nung after 7 years old, lumipat ako doon sa side nila mama kasi kinuha na ako ni papa nung 7 years old. So lumipat ako doon, may nakaaway naman ako ng kalaro ko, sinuntok na naman ako at umiyak ako pag nagtago ako sa ilalim ng mesa. Oo. Ako ng mama ko, hinahanap ako saan naman punta. At pati yung lolo ko, yung tito ng mama ko, hinahanap ako. So nakita nila Mm. ako nasa ilalim ng mesa umiyak, yung tito ko po nun, yung lolo ko na tito ni mama, is isa sa mga siga nung sa area na yun. Sabi niya, ano ka ba? Oh. Sabi niya, ano ka ba? Hindi ka lalaki? Lumaban Mm. ka. So Ayun. yun sabi ng tito ko, lolo ko na nasiga. So nung time na yun, natuto na ako lumaban. So kasi magkaiba yung side ng papa ko, sa side ng mama ko magkaiba. Religyosa sa side ng papa ko, mga siga naman sa side ng mama ko. So, yung mga yung mga nabubugbog dun yun sa sa mga siga na side. Tapos yung kabilang side, ayos yung combination, Pastor, ha. Sa kabilang side may bugbugan, sa kabilang side may mga nananalangin. Paano dumating, Pastor, dun sa unforgettable mo? Ano yung unforgettable mo na experience nung ikaw ay bata pa? Ito talaga yung hindi ko talagang makalimutan. Kasi Mm. nung 9 years old ako, nung nakatira na ako sa side sa kina mama, kina papa at mama with my brothers and sisters. Ito po yung nangyari sa akin kasi sa area namin doon sa Bisig City, meron dong sinasabi ng haunted tree. Mm. Sasabi nila yung acacia tree na every year may namamatay talaga. At exactly the dead body is on the spot kasi highway po yun, highway Mm. with that acacia tree. Mm. So on the spot, every year, meron talaga namamatay on the spot, yung body will be in the front of that acacia tree. Mm. So, on that time, na 9 years old ako, it's my time, as they say. So, nabundol po ako ng sasakyan,
on the spot po, ay namatay talaga ako. Wala nang hinga, wala na Mm. lahat. Mm. So, at 10 meters away, exactly tumalsik ako at yung body ko in front of that acacia tree. Oh. So, nung nakita yun ni mama at papa, si mama talagang, ay, alam mo yun, ano na, hysterical, parang naglumpasay na. Si Papa hindi alam kung anong gagawin. Pero nakita ko ng tita ko na nakasakay siya sa bus. At praise God, kasi in that time, highway po yun. Wala pong kasunod na may mga bus po doon, may trailer na dumadaan. Wala pong kasunod ng Mm. more than how many minutes. Then, kinuha ko ng tito ko, sinakay ako sa bus. At sabi nga nila, patay na si ano, patay na. So, but ang tito ko hindi nagkatubili, kinuha ko, dinala ko sa ospital. Medyo malayo yung ospital po namin, mga almost 30 minutes yung biyahe. So, bago dumating sa ospital, bigla pong bumalik yung hininga ko. Nabuhay po ko ulit. Wow. And pagdating sa ospital, tsaka po ako namulat ulit. Tauna kong hinanap si mama. So, yun Mm. po yung experience ko na hindi ko Wow. talaga makakalimutan. Teka, Alam ko na may purpose na ngayon. sabi po ng inyong asawa ay English daw. Uulitin po ba namin? Okay. Ay, wala palang translation sa live. Na-pressure tayo bigla, Pastor. Mostly Eh, sa international, iba-ibang lahi. mm, i- Different nationalities in our church. That's right. I see. Pwede It's po bang most, i-translate nyo na lang, Sister Mia? Okay, so narinig nyo po ba yung kwento ni Pastor Eddie na siya ay namatay na nung siya ay 9 years old. Grabe, ano? Ano pong naalala nyo ba? Paano kayo ay naglalakad? Kayo ay kasama ko yung mga pinsan ko, my cousins. And they went, when we are in the other side, they just cross. So I did not look left or right. Because they cross, I cross also. On that Mm-mm. time, I was hit. And I remember, like, it's like only a dream. Like, I'm dreaming only when I wake up. Oh, I was surprised because I'm already in the hospital. Wow. Grabe, no? So, talagang miracle. You can count it as a miracle. Sabi ni Maria Luz, it's not your time yet, Pastor. Because your Because of that, purpose in life is to continue the ministry of Jesus. Di ba? and Mm. because of that po, Pastora, nagkaroon ako ng mentality na I have a second life. So Mm-hmm. that's why Yes. I said to myself, I want to be a priest. Gusto kong maging pare. Okay. So, laki. So, ganun po yung yung mentality ko. And sabi nga nila ng tita ko, mostly sila mama, that's the time na I started to pray. Yung prayer ko po is minimum 30 minutes. Wow. Saka sila, ang tagal magdasal ni Mm-mm. Ed? Or Borge kasi yung nickname ko, ang tagal na magdasal ni Borge. Mm-mm. Saan Almost po 30, yung ano? minimum 30 minutes. Oo. Pero hindi nila alam, ang prayer ko po is, pinagpipray ko sila, pinagpipray ko yung ibang tao, pinagpipray ko yung mga kapatid, Mm. klase ko, yung teacher ko. So lahat yung pinagpipray ko. At kaya umabot ako ng minimum 30 minutes hanggang umabot ako 1 hour. So ganun po yung Mm-mm. nangyari. Bata pa po ako noon, 9 years old. Ganun Oo. na po yung mentality ko hanggang nadala ko hanggang naging college ako. Pero later lang that I realized that what I'm doing is intercession. Yes, oo, ang haba nun, Pero pastor, nung kayo'y nabundol, wala naman anong specific, kumbaga may specific na area na tinamaan sa inyo That's a or miracle also because only I have a scratch in my back of my knee, and that's all. wow. Mm. And that's why they said it's a miracle. Nothing, no damage, no, walang bali, Mm. walang major na sugat. Lahat Yes. is okay. Sinitiskan po nga ako noon, time na yun. But it's a miracle really. I know God moves in that time to save me. So only a Amen. scratch in my back of my knee. That's all. Wow. Grabe. Talagang hallelujah. It is really a miracle of the Lord in your life. And after that incident sa iyong buhay, after that accident, you became a prayerful person, a prayerful child. Prayerful child. Parati na Oo. sinasabi that
you are unique. Why this kid is like this in prayer? Minimum 30 minutes to 1 hour. I Mm-mm. always. But they didn't ask what I'm praying. But I know that I'm praying for everybody, the Mm-mm. people that I know. So that's why now I understand. It's what I'm doing is intercession. From Yes. I was a kid. Oo, oo. Buti na lang daw walang natamaan sa'yo, pastor. Lalo na sa mukha mo kaya hanggang ngayon pogi pa rin. Ayan. Pero pastor, yung at that time that you were praying, ng 9 years old ka pa lang, you were not yet not yet a Christian, you don't know the Lord personally. Religious, in my old religious, Oo. Okay. that's my Mm. when I was in my religious, my previous religious, background. Grabe ano. At saka, yun talaga, no, kapag meron kang awareness, you have that awareness that, wow, this life, this is second life already. O kaya, you have that awareness na, yung buhay, ganun lang pala siya kadaling mawala. Na, kagaya nung sa'yo, yung awareness mo naging, ay, second life, this is my second life already, and because of that, I'd like to offer this to the Lord. I would like to become a priest in the future. So, Yes. pinractice mo na siya. Nag, ano yun? Bakit pa Paano lang, yun? Every day you're praying like that. bago pa ako matulog. Kaya nga, Mm-mm. pinapatay kasi ni mama at papa, mga tito ko, yung ilaw bago matulog. Mm-mm. Patay nila ako. Kaya sabi ko, pagkatapos ko mag-pray, sabi nila, matagal mo naman mag-pray. Mm-mm. Pero, tuwa sila dahil nga, sabi nila, kakaiba daw ako. Bakit ako ganito? Mm-mm. So, yun po. Yes, kasi 'di ba normally, yung mga normal na bata tinuturuan mo pang manalangin, pero ikaw hindi mo pa kilala ang Diyos personally, pero nandun na talagang ginagawa mo na yung pananalangin. So, 9 years old, ibig sabihin, ikaw ay nag-aaral na nun. So, gaano kabilis na naka-recover po kayo? Grade 4 po ako noon alam ko. Grade 4. Mm. Mabilis lang. Try ko po noon. Like, 2 days lang ako sa hospital. Tapos, Wow! tapos yung bali, walang damage. So, yun lang po. Napakatindi, walang bali sa katawan, 'di ba? No, no scratch lang talaga, maski bali sa buto, wala. Grabe. Kaya after 2 days, parang walang nangyari, parang hindi namatay. Maraming taong nagulat nung bubalik ako Mm. sa bahay. So, yun Grabe. po lahat ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, anong nangyari sa akin. That Mm. they can see that my life is already a miracle since I was 9 years old. Amen. Yes, so no, every day already is a miracle for you after that. Wow. At for sure, 'di ba? Yung kanilang kasi ano yan eh, yung nangyari taon-taon. So nakakaiba. Sa lahat ng ng nangyari doon, 'di ba? Namatay silang lahat. Kaya rin Oo. naman po. Oo. So, yun. Walang Tap inamintis. wow. Talagang hindi pumayag ang Diyos na kapag may plano talaga ang Diyos sa buhay mo, may plano talaga siya. At hindi pwedeng nakawin o kunin ng kaaway ang buhay na niregalo sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya pastor, yan, sige, pag-usapan naman natin yung sa school naman pastor, ikaw ay prayerful. Pagdating sa school, ikaw ba ay achiever? Ikaw ay Yung mga active? grades. Nung high school, yung quizzer, lahat po yun, yung mga active sa school. At active din po ako kasi nung high school, simula ako nung high school is naging active din ako sa dance kasi may talaga ako. Yun yung naging passion ko yung dance. Pero hindi ko napapabayaan yung mga grades ko, matataas pa rin. And on that time also, may mga kaibigan ako na umiinom, nanigarilyo. Sabi ko, Mm-mm. ang pakay ko lang, ba't ako sumama, gusto kong sumayaw. Huwag niyo akong pilitin manigarilyo, huwag niyo akong pilitin. Kasi mentality ko nga magiging pare eh. So, huwag niyo akong pilitin manigarilyo, huwag niyo akong pilitin uminom, basta ang gusto ko lang sumayaw. Mm. So, because of that, and they respect me also. So, that's why I joined without any vices. I joined only. Okay. So, may itinatago palang talent si pastor. Ayun. Siya ay dancer. Pero teka lang, pastor. Saan po kayo nag-elementary?
Doon po sa Bisig City po. Elementary and high school, doon po ako sa Bisig City. Okay. So, ito yon. Ito yung time na discover mo, ay marunong pala akong sumayaw. High school, no? Doon po ako Oh. na-discover yung, Nakasali po no? kayo sa mga dance competition. Yes, dance competition also. Oo. So, naging nasa yung parang gift or skill na binigay sa amin. Yan. Wow. At naranasan mo magkaroon ng yung mga nag-champion kayo sa dance. Ano pong sayaw pala? Modern techno dance. Yan, modern dance, techno dance, yan, yun po. Oh, wow. Hanggang ngayon ba, Pastor, sumasayaw ka pa rin? Nung unang dating ko sa church, ako yung naging head ng dance ministry. Lahat ng mga yun ng mga kanta, worship song or praise song, ginagawa ko ng steps. Yung time po na Wow. ngayon, hindi na. Nung time lang po na bago ako sa church. Nung bata-bata pa. Oy, sample daw. Hindi pa, paano ipapakita yung cha-cha? Oo, dancing in the Lord. Oo nga, sabi ni Jane Recafrente. Sabi niya, magaling niya. Ayan, si Pastor Eddie sumayaw. Si Ate Jen. Yan, ayun na nga. So, Pastor, dito naman tayo sa... Ay, nung graduate ka po, nagkaroon ka ba ng honor? Nung high school, best lang pero hindi honor. Mga Anong best best lang. po yun? Best in mathematics. Yo, wow! Best in mathematics si Pastor. So, ano po? Oh, ang talino ni Pastor sa math. Eh, di napapasali po ba kayo sa mga contest? Contest, quiz bee, ganyan. Quiz bee. Wow! Uy, Pastor, kaya ka daw pala tinawag na John Prats ng Qatar dahil magaling ka daw palang sumayaw. Hotel si John Prats ay dancer. Ayan. Sige. Best in math at nakakapag-quiz bee at contest. So, Pastor, ikaw ay may kasikatan sa inyong eskwelahan. Tama ba yun? Yes. Parati kasi expose, so yun dahil parati na expose sa sayaw, sa mga quiz bee. Oo. Oo, di ba? Eddie, alam mo na to, Pastor. Pogi na, matalino pa, magaling pang sumayaw. O, Eddie, o mga girls, alam nyo na to. Kapag nakakita kayo, oh, yung pogi naman. Tapos, ang talino pa. Tapos, magaling pa sumayaw. Eddie, paano, Pastor? Lumilinya ba dyan ang mga babae para magpa-autograph sa iyo o maging girlfriend mo? Nung, ikwento ko na lang ito, nung high school, ganun talaga nangyari. Pero ayaw kasi na strict yung parents ko eh. Yung parents ko, Oo. ayaw nila na magkaroon ako ng relationship until matapos ako ng college. But nung high school, nung time na yun, na first time ko nagkaroon yata ng girlfriend, yung time lang kasi na yun, sabi ko lang naman, although yung lady is, yung classmate ko na yun is, alam niya crush ko siya, ganyan. Mm-mm. Tapos siya naman, sabi niya crush niya ako, ganyan, ganyan. Pero ayoko ng relationship, ganun lang. Pero nung time na yun, mapilit, ano yun, gumawa siya ng paraan para Wow. mapilit. So, nung time na yun, sabi ko lang naman sa kanya, crush ko siya. So, in-expect niya, kami na, parang ganun. So, on that time, isang beses, hinatid ko siya galing sa school hanggang doon sa bahay niya. Tapos nakita ng pinsan ko, sinumbong doon sa mother Oh ko. no. Nalaman ng mother ko, sinumbong sabi niya, ano, mag-school ka o mag-girlfriend? Nako po. Ganun lang sabi ng mom ng mother ko. So, I said, kinabukasan, nakipag-break agad ako. So, yun, yun. Parang isang araw lang naging kami siguro. Isang o dalawa. Isang araw na pag-ibig pala. Isang araw na pag-ibig yung nangyari kay Pastor. Isang araw lang, tapos break na agad sila dahil sa takot sa kanyang nanay. Priority Yun. ko talaga din yung school nung time na yun. Talaga mas Mm-mm. priority ko yung school. So, Pero yun. Pastor, yung takot mo dahil ba, syempre ikaw panganay, tapos meron ba kayong may sinasabi yung magulang mo sa iyo na ikaw panganay, dapat nagtapos ka ng pag-aaral, mga Yan. kapatid Parang mo. sinasabi parati ng father ko and mother ko,
You should be the role model of your brothers and sisters. You should Mm-mm. do good things so that they can see good things, and also they will more, yung maging modelo ng mga kapatid at Mm-mm. gagayahin ka as model. So, tapos, yun, dahil po doon, talagang dahil nga panganay, actually panganay po ko na anak at panganay na apo. Ako po yung Yun. panganay na apo at panganay na anak. So, Pressure. so, kailangan maging tamang modelo, magandang modelo sa lahat ng kapatid at sa lahat ng pinsan. So, yun. Grabe naman pala ang pressure kay Pastor. Yung tuloy, sabi ni Ate Yogi, ang bilis naman, napakamasunurin po ninyo, Pastor. Ang bilis, isang araw lang. Eh di, paano yung girl? Hindi na siya Hindi, nagpumilit. hindi naman na. Oo. Nag-cater lang, pero hindi naman na pumili. Ayun, grabe, yung one day, isang araw na pag-ibig ni Pastor. Pastor, nakapag-focus kayo sa school, nakakapag extracurricular activities pa kayo yung dance, sa pagiging dancer. So, ibig sabihin, okay naman po yung ano ninyo, yung source of income ng inyong parents na napag-aral kayo ng maayos. Yun po yung ano ko nung time na yun. Nung high school trips, nung bago ako mag-graduate, yung time talaga na bagsak yung ano namin nila. Dati simula nung elementary and high school, but on high school na mag-graduate na ako, bumagsak po talaga yung company ng father ko. Walang source of income. Okay. And that time, struggle talaga para makapagtapos. Oo. Naranasan ko yung, alam mo yung kanin lang, lalagyan mo lang kape. Mm-mm. So, yun po yun. Naranasan ko mag-ulam ng asin, naranasan ko mag-ulam ng kung ano lang available, basta may kanin. Oo. Yun po yung naranasan namin dati, kaya sobrang payat ko dati nung time na yun. But, praise God, because nung time na yun, sabi nga ng papa ko at mama ko, baka hindi ka makakapag-college. Yung sabi nila sa akin. Pero, dahil nga din yung mga tita ko is nasa Manila, iba naman nasa abroad, sila yung sumalo sa akin. Kasi dati po, siyang nagtrabaho para ipag-aral yung mga kapatid niya. 8 po sila, actually. Pinag-aral niya, panganay kasi si Papa, pinag-aral niya lahat ng mga kapatid niya. Ngayon, nung time na nangangailangan si Papa, sila naman yung mga tito-tita ko naman ang tumulong sa'yo. Opo. So, kaya tuloy ako hanggang college. Oo. Hanggang Praise the Lord. Talagang when you pay it forward, no? Meron at meron ka talaga. Merong babalik pa ka. Pag ikaw may tinanim, meron talagang aanihin. Yon. Sabi po ni Miklat Phoebe, strict parents, nakaka-relate ako, Pastor. Dahil sa stricto yung parents, di wala. Wala. As in, hindi naman nabokya dahil may one day naman siyang relationship. Yan. At pati ang di ba, malinis, walang bisyo, no, Pastor? Wala talaga. Walang, kahit sugal, wala. Hindi nyo talaga, yun. Di ba? Kaya tuloy-tuloy si Pastor. At siya ay, yun nga, dahil matalino sa math, for sure, ang kukunin yung course ay may kinalaman sa mathematics. engineering po yung natapos ko. Yun. Saan na po kayo nag-college? Nung college ako, kinuha ko ng tita ko sa Bacoor, Cavite. Doon ako nag-college sa Fiat University. And at that time, nung college is, maganda po kasi, Dean's Lister ako nung time na yun. Dean's Lister, member of student council, and still I'm a member of Campus Talent kasi nga sa passion ko sumayaw. Wow. And that time, dahil nga mentality ko na maging pare, I'm also a sacristan in our campus church. So yun po yung nung college. Grabe. Alam mo ba, Pastor, ang sinasabi nila? No, siguro nagsabog ang Diyos ng mga kakayahan at mga kapugian. Gising na gising kayo. Kasi sinalo ninyo lahat. Pogi na nga. Magaling pa. Matalino pa. Di for sure naman, Pastor. Sikat na naman kayo nito sa Piati. Di ba? Engineering pa. Tapos campus talent. Tapos sa Kristan pa. Di siguro isipin ng mga babae, ang bait naman ito ni Eddie. Kung nakaligtas ka nung high school, syempre, nasa ka pa noon? Nasa piling ni inay. Nung college, nasa tito at tita na lang. Nakalusot ka na ba dito, Pastor? So, nung college kasi,
mas severe yung ano, sabi ko, mas malubha yung mga babae ng Mas college. maluba. Lalo sa Manila, mas malubha yung time na yun. Yun yung parati ko sinasabi. Oo. Talagang mapilit ka. Pag hindi ka mag-give in, sabi nila, bakla ka siguro, bakla ka No, siguro. naku po. So, Oo. for me, on that time, para makatakas sa gantong ano, tukso or makatakas sa gantong mga pangungutya ba, ganun. Mm. Ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong rule, yung ginawa kong 3 months rule. Aba, okay. Say ko, 3 months, after 3 months, may pag-break na. O, tas So, bago ganun. naman. Hindi naman ako na naghahanap, sila naman pumapasok, so sabi ko naman, 3 hanggang 3 months lang. Ganun. Basta sinasabi ko sa kanila hanggang 3 months lang. Kapag hindi mag-work, wala na tapos. At least alam mo naman nila hanggang 3 months lang. May kontrata pala. Buti hindi mo pinapirma. Okay, hanggang 3 months lang tayong dalawa. At pumapayag naman po yung mga babae na hanggang 3 months lang sila. Severe kasi yung mga babae noong that time asking for, sex and everything. But Mm. for me, as, gusto ko maging pare, ang mentality ko is sex is after marriage. And also, Yes, sa akin din, oo. magiging pare naman ako. And I said, in 35 years old, magiging pare ako. So, hindi ko pwedeng Oh. gagawin. Ganun po Mm. yung mentality ko, yung plan ko. Mm. Mm. Bigyan ko lang sila hanggang 3 months ganyan. Para lang, Mm. even though yung mga kasamahan ko sabihin sa akin parati na, ano ba yan, ganyan edad mo, virgin ka pa rin, virgin ka pa rin. Ano, Mm. college, mga lalaki, mga barkada ko, sabihin, virgin pa rin, ay, siya lang naman virgin. Yan, sabi ko, wala akong pakalam, magpapare ako. So, wala akong pakalam. Sabi ko, ganun. Okay, so talagang nakaano ka na, desidido ka na noon, may age pa talaga. Kung May age pa. oo, kailan mo papasukin yung bukasyon na yun. Ayan. Dinidepensa na nila si Missy. Sabi ni Phoebe Miklat, sabi niya, jackpot din po si pastor sa wife niya. Pretty and godly woman. Magaling pa mag-bake. Ayan. Yan, actually, yung asawa ko lang yung niligawan ko eh. Yeah. So, Silang, talagang mahaba ang hair ni Mrs. Dahil siya lang ang niligawan. Silang lahat, yung na mga naging girlfriend ni Pastor, sila ang nanligaw kay Pastor. Ayun, palang nangyari doon. Pastor, may nagtatanong, dahil daw po sa Piati noon, ay, sabi ni Kuya Rizal, mainit ang fraternity. May nag-recruit daw po ba sa inyo? nung time na yun, tama po yan si Kuya Rizal. Nung Mm. time na yun, bago ako dumating 2004, mainit yung Fiati sa fraternity. Mm. Pero pagdating ko po, nawala na po sila. Ang ginagawa na lang nila is community service. So, community Okay. service na lang sila nung time. Pero sabi nga ng tito ko, nung time nila, sobrang init ng fraternity. Pero praise God, nung pagdating ko, wala na po sila. So, yun. Ayun. Ipinag-adya ka na naman na hindi ka na makapasok doon kasi nga naman ang iyong balak talaga hindi papunta sa papunta doon sa side na yon, papunta sa pagiging siga, kundi papunta sa pagiging relihiyoso. Ayan. So, may nagtatanong dito, Pastor, may iyakan daw po bang nagaganap after 3 months? Meron po. Pero mas maganda kasi text ko lang ginagawa para hindi ako makita ng umiyak na babae. Oo, kasi baka maawa ka pa. Ako, Grabe si Pastor, nakikipag-break siya sa text. Ganon. Uso na pala yung sulat, text noon. sulat, Sulat. sulat, Oo. sulat. Ay, grabe. Napakatindi naman talaga ni Pastor. Ano? Meron ba nakailan ka, Pastor? Ilan? Nakailan ang na 3 months rule mo? Siguro, hindi ko masyadong, Naku, hindi na mabilang sa daliri. hindi ko na maalala, hindi ko na masyadong niniintindi kasi. Ang time na yun, siguro mga 6 o 7, ganyan. Wow. Pero sa lahat ng yun, Pastor, meron bang na-break yung rule mo? O talagang eksaktong 3 months? Ano yun, Pastor, Eh, nakakalendaryo? Kung kailan? isang naka-break, ano lang, 1 month. 1 month siya. Kasi nga, misis kasi niya yung about sa sex or something. Pag-break ko na, 1 month pa lang. So, yun. Ayun. Grabe, talagang may kalendaryo si Pastor. Magaling talaga sa math. Kaya niyang computein yung 3 months. So, 3 months, kumbaga, 2 months and 29 days. Ilang hours na lang, break na tayo.
Nakakatakot naman pala nun kay pastor. Pero yung mga babae yung lumalapit sa kanya, 'di ba? So, yun na lang ang Hindi gagawin niya. Oh. na lang yung naging solusyon. Pero Oo. focus ko kasi talaga ng pag-aaral. So, yun po yung Mm. passion ko sa pag-aaral, maging pare dahil sa Kristan ako. At Mm. saka yung passion ko sa sayaw. Kasi gusto ko lang sayaw talaga. Wala about sa maging sikat or anything. Gusto ko lang sayaw. Yun lang yung passion ko, yung talent Mm. ko. Pagsasayaw. Ayan, naka-ready na daw po yung breakup message. Meron siyang template, Pat. Paano, after 3 months, uulitin niya ulit sa, ano, yun naman ang same na, ano, same message. Ganun ba yun, Pastor? Napakatindi. So, dahil focus si Pastor, ilang years po ba itong Bachelor of Science in Electronic and Communication Engineering? 5 years po. Ginawas Oo. ko ng 5. So, in 5 years time, graduate na po kayo. Pasanay na ako nag-graduate. Anong year po kayo nag-graduate? 2009. 2009. In 2009, graduate na si Pastor. Wow. Tapos po, nung nakagraduate ka na, so parang, syempre, eto na, mas may ano ka na nito, mas may freedom, tama ba? Dahil di ka na pinapaaral, graduate ka na. Nakapagtrabaho po ba kayo kaagad? Nakapagtrabaho po naman po ako kaagad sa Mm. Libis. Pero nung time kasi na yun, may gusto talaga akong gawin. At nung time na yun, yun yung pinagdadasal ko eh. Na pinagdadasal ko na, parang nilay down ko kay Lord lahat ng plano ko. Yung plano ko, Okay. plano niya. Oo. Nilay down ko, Lord, ang plano ko, ganito, ganito, supportahan ko sila mama, ganito, naging maayos lahat. In 35 years old, sa'yo ako. Naging pare ako. Oh, So, ganun yung nilay down ko lahat. okay. Ganito yung gusto ko, Lord, ganito, ganito. Sa company na to, gusto Mm. ko papasok. Sa ganitong, ganito. So, lahat, nilay down ko lahat ng plano ko, pinagpipray ko kay Lord. Yung prayer na yun. Pero yung nangyari is, hindi nangyari po According to yung your plan. plan. So, nagtampo po talaga ako nun. At dahil sa tampo ko kay Lord, talagang sinadya akong magtrabaho malayo sa Cavite. So, pumunta po ako ng Marikina. So, nung time po nung nasa Marikina ako, yun po yung time na depressed ako. Nung time na walang direksyon yung buhay ko. Mm. Actually, time na yun na Ilang taon po kayo nun? ilang taon? After college After po, college, mga 20. mga 20 siguro. Mm. Ganyan. So, nung time na yun, nandun ako sa Marikina, walang direksyon, tapos yung feeling ko, yung prayer ko is hanggang ceiling na lang. Parang nawalan nga ako, nagtampo ko kay Lord na yung prayer ko naman siguro hindi naman sinasagot. So parang nagpe-pray pa rin ako pero wala na yung yung faith, yung alam niyo po yung ganun. So napabarkada ako. Pero wala naman ako sa bisyo, pero yung mga temptations parang ini-entertain ko na. Pero yung mga bisyo wala naman. Pero yung temptations Mm. mga babae ini-entertain ko. So talagang naging pariwara yung ko nung time na yun. Although nagtatrabaho ako, nagsusuporta ako sa Mm. parents ko. Mm. Pero walang direksyon yung yung buhay ko nung time na yun. But nung one day, sa isang gabi, I have a dream that the Lord wants me to, sabi ni Lord, balik ka at pumunta ka sa ibang bansa. Yun yung sabi niya sa dream lang po yun. Pero hindi ko, Mm. yung mensahe niya sa dream na bumalik ka at pumunta ka sa ibang bansa. Mm. Para sa akin, wala akong balak na pumunta ng ibang bansa. Ang balak ko lang ay sa Pilipinas talaga. Wala akong balak. So, nung sinabi niya yun, kinontak ko yung tito ko sa Saudi. So, nung time na yun is, gusto ko na pumunta ng Saudi, nag-apply ako, yung passport ko, ano na ng visa, pero yung will ni Lord hindi papuntang Saudi. Mm. Na-delay ako ng mga 3 months. Sabi ko, nag-pray ako, Lord, bakit? Gusto ko namang lumabas na. Bakit hindi pa rin nakakalabas? 3 months ako nakatambay. Walang suporta sila mama. Sabi kong ganun. So bigla na lang nag-open up tong door na to sa Qatar. In just like bago isang buwan, nakalabas kaagad ako. Although wala akong relatives dito sa Qatar, but the Lord make a way that I can come here in Qatar. So Ayun. because of the purpose, because I will meet my wife here and my church. Oo, wow. Yun naman pala yung story. After college, ilang taon kayo nakapagtrabaho sa Pilipinas bago kayo napuntang Qatar? Since
21 ako. So mga almost 3 years ako nagtrabaho mga bago. Okay. Nakapag 3 years po din po kayong trabaho as an engineer. Store engineer, nag-ano rin ako sa Toyota. Paiba-iba din. Kaya wala kang direksyon. Paiba-iba. Okay. After graduation, may ito bang course po ninyo ay mayroong ano ba Board yun? exam. Board exam. Nakapag-board Oh, exam po kayo agad. nilay down ko lahat yung kay Lord. Oo. Ang pinakaunang nasa plan ko is board exam to pass. So, surprisingly, hindi ako nakapasa. Okay. Oh, so yun yung number one heartbreak. Oo. Lahat ng tito ko disappointed. Oo. Alam mo yun, yung parang tumingin sa'yo, disappointed. Oo. Kasi marami sa expectation eh. Kasi matalino Yes. ka. Feeling pa kanila magiging top pa ako sa board exam. So nagkaroon ng pressure sa akin. Tapos nung hindi ko na-meet, naging disappointment ako. Kaya ang ginawa ko is lumayo ako sa kanila. So doon po yun. Sabi naman tita ko, pwede ka mag-take ulit. Pero nung time na yun, para bang wala na ako. Parang nawalan ka ng naman. gana. Oo. Wala nang gana. Oo. So yun, lumayo ako. Nawala ng direction. Ayun. Kaya pala, nasabi mo na hindi ka na pinapakinggan ng Panginoon. Dahil, ito na nga, diba? Lord, ito na yung plans ko. Kitang-kita mo naman eh. Alam mo na pag gagawin, diba parang ganon yung, ito na nga lahat, gagawin ko na lahat in this year, itong mga taon na to, dahil pag 35 sa'yo na ako. Pero, hindi mo pa rin ako pinagbigyan. Kaya, 'di ba? Nagkaroon ng sa puso mo na bakit ganun? Yun pala kasi dahil plano mo lang 'yon. Hindi siya plano ng Panginoon. Yeah. Pastor, meron ditong magaling di ata sa mathematics to si Kuya Rizal. Hindi ko alam yun Kinuwenta niya, Pastor. Tingnan natin kung tama. Sabi niya kasi kanina, hindi nawala sa isip niya yung 3 months rule mo. Sabi niya, sa isang taon, may 4 na 3 months. Kaya, may at least 4 girls daw po kayo sa isang taon. May bakante naman. May bakasyon daw kuya. Sa 5 years ang engineering, may 20 girls daw. Hindi ka na makakalusot dito, Pastor. Grabe sir. Kuya, may Kuya Rizal, meron daw pong bakasyon. May free time siya. Hindi siya every after 3 months meron agad. Ayan. So, kaya pala, nung after po ninyo nagtatrabaho kayo, sinasabi ninyong talagang nagpariwara din kayo dahil sa iyong plano. Oo, plano na hindi natupad. Disappointment sa parents, disappointment sa lahat ng relative, disappointment sa friends. So, naging disappointment ako sa kanila. So, yun yung naging feeling ko nung that time. Saka syempre yung expectation na yes, unmet expectations ng parents and relatives. Then syempre tapos yun, kumbaga meron ka talagang dinadala sa iyong kalooban. So all the time na ikaw ay nagtatrabaho, kumbaga ine-enjoy mo na lang yung buhay mo sa kamunduhan. Walang nalimutan mo na po yung ikaw yung batang mapanalanginin. Kinalimutan ko yun. Lahat yun kinalimutan. Nagpipray pa naman, hindi na katulad ng 30 minutes minimum. Parang, wala lang, normal na prayer na lang. Kasi feeling ko kasi, hanggang siling na lang yung prayer. Tapos, nawala na yung naging prayer life ko, nawala na. Yes, so, parang pakiramdam nyo po ay hindi na kayo pinapakinggan ng Panginoon. Yan. Yes. But, lo and behold, sa panaginip nyo naman siya. Sa panaginip na kayo kinausap. Yan. At ayun na nga. Kailan po kayo napunta ng Qatar? 2012 po ako. May 10, dumating po ako dito. 2012. So, yun po yung una kong dating dito sa Qatar. Wala akong relatives, wala akong kakilala. So, yun po yung diretso lang sa trabaho, bahay, trabaho, bahay. Tapos, ba't po kayo naengganyo? Ba't kayo naengganyo na
sa Qatar kayo magtatrabaho? Yung ano po kasi, yung kaibigan ko, meron siyang, yung brother-in-law niya nandito. So siya yung Mm. introduce sa Qatar, maganda dito sa Qatar, ganyan, maliit na country, but progressing, so ganun-ganun. So, tapos sinabi niya yung mga requirements, easy lang, saglit lang. So, kaya nag-decide po ako na talagang magpursu at dumiretso po sa Qatar. Mhm. 'Pag punta niyo po diyan, anong anong trabaho po? May kinalaman pa din sa pagiging inhinyero? Opo. Ang una kong trabaho is quantity surveyor, yung basahin yung lahat ng mga drawings, tapos i-quantify lahat ng anong meron doon sa, yung by items, yun sa AutoCAD, babasahin ko yung mga mga drawings and i-quantify ko, bibigay ko sa billing. So ganun po yung una kong naging trabaho yung pagdating ko dito sa Qatar. Quantity Mhm. surveyor. Okay. Wow. Tapos, siyempre mas malaki na yung sahod niyo niyan. Ano pa din, ulirang anak pa din po kayo, nagpapadala pa rin kayo sa inyong magulang? Pala nagpapalo sa mga kapatid ko. Mm. Hinako ko lang sa kapatid ko lahat talaga na ako yung paro sa kanila at praise God. Tapos na sila. Yung dalawa, napatapos ko. Yung bunso na lang ngayon, ngayong year, mag-ano siya, magtatapos din. Wow! Wow, praise God. So, ikaw din talagang yung Mm. tinulong sa'yo, ikaw naman ngayon, your time na tumulong. Wow. So, anong nandyan na po kayo sa Qatar, syempre, ibang lahi, ibang nation, ibang lugar. Paano naman po kayo nag-adjust o nag-adapt dyan sa Una lugar is na yan? sa weather, kasi weather dito sobrang init talaga. 6 months cold, 6 months sobrang init. So, Mm. yun una is sa weather. Tapos isa din sa mga ibang lahi, kasi may Indians, so there are so many nationality. Adjust in how to communicate kasi hindi naman Mm-mm. sila kakaintindi ng straight English natin. Kaya pagdating minsan natin, nagiging barok din yung English dito. Dahil Oo. iba din sa kanila, barok yung English nila. Para maintindihan nila, kailangan barok, barok, barok na English. Okay, oo. So, yung adjustment, tapos making friends din sa mga ibang lahi. Yun po yung naging adjustment ko kasi. Pero ang buhay ko nun is bahay, ano lang, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Mm. Pero itong mga naging siyempre katrabaho, naging kaibigan mo, anong impluwensiya nila sa'yo? Saan po kayo mas naimpluwensyahan? Papunta sa mabuti or sa kabilang direksyon? Actually, yung mga katrabaho ko din, yun din yung buhay. Trabaho lang, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Okay. Mm. So, yung ganun yung nangyari din sa amin, dun sa Oo. Qatar. Oo. Una kong company. Mm. I see. Sino po ang nakipag-imbita sa inyo sa simbahan? Actually, pag ganun po nangyari kasi unbeliever po ako nung time na yun. Hindi pa ako Mm. born again Christian. At itong kaibigan ko na to, na si Marcelo, na college friend ko, na sobrang sabi kong bad influence nung Mm. college, naging born again. Yung addict sa Oh. marijuana, addict sa ganito, Mm. naging born again siya at nalaman niya na sa Qatar ako. So ang ginawa niya, kinontak niya ako habang nasa Pilipinas siya, dahil gusto niya i-share yung good news na na-receive niya at transformation na na-receive niya. So sinare niya sa akin through Skype. So nung nag-usap kami, sinare niya yung sinare yung gospel sa akin. At nung time na patatanggapin na niya ako, kung tatanggapin mo ba si Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, biglang nag-cut yung Skype. That time, nag-cut yung Oo, Skype. oo. So, ang Nakahang. maganda kay Marcelo, yung kaibigan ko na si Marcelo, ang ginawa niya, hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil. Ang ginawa niya, tumawag siya sa akin sa Messenger Mm. at pinatuloy niya yung sharing niya at pinatanggap Wow. niya ako. At nung tumanggap talaga ako nun, talagang hagulgul. Mm. Hagulgul ako lahat. Feeling ko may nawala sa akin na burden na Mm. umalis. Mm. At feeling ko mayroong pumasok sa akin na like a warm, hot something na pumasok sa akin, sa buong katawan ko, which is, on that time, di ko alam, but it was the Holy Spirit on that time. Amen. So, gano'n po nangyari sa akin. At praise God sa buhay niya. At nang nangyari, dahil nga nagsisimba pa rin ako sa religious complex dito sa Qatar, pupunta ako doon, nakita ko kasi nagsimula na ako magbasa ng Biblia. Nakita ko yun ng pagkakaiba, sabi ko, hindi ko nakikita yung carry each other's burden, fellowshipping in one another. So sabi ko, may something wrong, sabi kong ganun.
So sabi ni Marcelo sa akin, wala ka bang mahanap na born again Christian church dyan sa Qatar? Which Mm. is, wala siyang idea. Ako din, walang idea kasi bago nga lang ako, mga 8 months or 7 months pa lang ako sa Qatar nun. Wala akong idea kasi bahay, trabaho lang, ganun lang. But sabi ni Marcelo sa akin, but I will pray. Sabi ni Marcelo, I will Wow. pray for you na Mm. makahanap ka ng church dyan sa Qatar. So umabot, hindi siya tumigil sa akin. Hindi niya ako tinigilan hanggang umabot ng 8 months at may pumasok sa accommodation namin, inaaya ako na magpunta sa church. At on that time, alam ko na born again, sabi na born again Christian. Alam ko born again Christian si Marcelo. Mm. So sabi ko kay Lord noon, nung gabi na yun, nag-pray ako ulit. Sabi ko, Lord, kung ito talaga yung church na talagang binigay mo sa akin, i-confirm mo sa akin. I-confirm mo sa akin kung ito na talaga yung church. So kinabukasan, pumunta ako sa church at nakita ko sa monitor nila. Ang laki kasi ang monitor eh. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to Mm. prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future. Nung nabasa ko yun, parang nangusap personally sa akin si Lord. Nung time na yun nabasa ko, sabi ko, thank you Lord, I arrived. This is my church. So simula Wow. noon, hindi na ako tumigil. Mm. Dire-diretso na kay Lord. So yun po. Amen. Grabe ano. Kumbaga, yung spirit, your spirit, talagang nag-witness sa spirit mo. The spirit of the Lord witness with your spirit. And um, from that time on, yun na, kumbaga, hindi na yon pwedeng, ano, kunin, yung experience mo na yun, hindi na pwedeng kunin sa'yo, hindi pwedeng, walang sino mang pwedeng magsabi, or magpabulaan, kasi, ano talaga, personal, grabe. Personal experience, a Oh. personal encounter na meron ng kay Lord. Mm-mm. And even on that time nga, sabi ko nga, nabanggit sa'yo kanina sa pre-interview, Mm. na meron akong girlfriend online noon na Nung time na Japanese. yun, oo. So, online lang naman. So, nung time na yun, naparati na ako sa church. Kasi active na ako sa church eh. Mm-mm. Tapos sinabi niya na, ano ba, church o ako? O, Ayun. church or me? So, sabi ko, nagkamali ka ng tinanong. Ang sabi ko, of course, I will choose Mm. God rather than me. So, Mm-mm. pag-break ako sa kanya. So, nung time na Yun. yun. So, nung time na yun, nasabi ko, Lord, ayoko na mag-asawa. Ayoko mag-asawa. Ganun yung focus ko nun, ayoko mag-asawa. Lord, lahat ng wasted years na meron ako, lahat, Lord, ibabalik ko sa iyo. Mm-mm. Lahat yon ibabalik ko sa iyo. Hindi committed ako sa iyo. Ganun po yung sabi ko kay Wow. Lord nung time na yun. Kaya ayoko ng distraction. Gusto ko committed focus lang sa iyo. Mm-mm. Kaya nung time na yon, I'm involved in all seven ministries in the church, involved, all active in 7 ministries. Wow. Kaya nga nung year-end party namin, nagkaroon ako ng award na Hakot Ministry Oh, Award. hinakot mo na kasi lahat. Ano mga ministry po yun? Prayer Ministry, Christian Education Ministry, Singles Ministry, Music Ministry, Dance Ministry, Transport Ministry, Wow. and ano pa yung isa? Kalimutan ko isa, pero pito po yun. Grabe. So, tapos, 'di ba, lahat ng ministry nagre-require ng oras 'yan. So, talagang kaya naman Manage, pala naman, na-manage ko. oo, kaya pala si girlfriend. Sabi ni Kuya Rizal, yung girlfriend niyo online pastor, 3 months daw po ba ulit 'yon? O sumobra na sa Sobra 3? na, Oo. 5 na, almost 5 siguro. Almost 5. Okay, oo. Online naman Tapos yun. oo, may girlfriend sana, pero dahil nakakilala sa Panginoon at mas na-inlove kay Lord, yun, mas pinili si Lord. Grabe po yung commitment nyo, pastor. Talagang ikaw ay isang committed na tao na talagang pag nag-commit ay totoong-totoo. Yan. Kaya pinapili, kawawa. Kawawa si girlfriend. Pinapili siya goodbye ngayon sa kanya. Yan. Ang isang ministry pa daw, pastor, ay evangelism. Yan. Sino po nag-type nun? Nakalimutan ko. Si Madeline. Okay, tama. Tama, Yan. thank you, Sister Madeline. Evangelist. Wow, grabe, no? Sabay-sabay yung 7. Oo, hakot nga naman yung ministry. Kung ganun, pastor, talagang, so nadagdagan na yung buhay mo dyan sa Qatar, trabaho, bahay, church. So, yun na ulit, yun na ang naging ikot naman ng iyong buhay. At talagang, grabe, dinedicate mo ng husto ang iyong buhay sa ministry. Paano po? Paano nagkaroon?
hiniling mo ba sa Panginoon na sinabi mo ba, Lord, ready na ako, gusto ko na mag-asawa. Paano po kayo nagkaroon, binigyan ni Lord ng mapapangasawa? Sa akin po, hindi ko taga hiniling na magkaroon ng asawa kasi nga, ang focus ko is buhay ko kay Lord lang. Ganun na. Tapos, na-meet ko yung asawa ko when celebration of the, we are in JLGM here. We are on that time we are 7 outages in different locations of Qatar. So, nung anniversary ng asawa ko, nung church nila, GM1 sila, kami GM4 GM1 sila Markia. So, nung pumunta kami doon, na-meet ko yung asawa ko the first time. And para sa akin, wala lang, sisters. Mga sisters lang. But the Lord make a way na mapansin ko siya. Sa akin, marami tayong mga gandang sisters kasi mga kapatid natin, kapag lalong na kay Lord, lalong gumaganda talaga. Yan. Lalong gumaganda. Maraming maganda, pero naging unique siya dahil nga gumawa ng way si Lord na mapansin ko siya. Yung time na yun na pupunta sa kinamayan niya lahat, ako lang yung nilaktawan niya. Sabi ko, bakit ano problema nitong sister na to? Ba't nilaktawan ako? Tapos another time na nag-meet na naman kami dun sa church nila, lahat binati niya, ako lang hindi niya binati. Sabi ko, anong meron? Hindi ko naman kilala tong sister na to. Okay. At that time, biglang sabi ng kapatid ko sa GM4, sabi niya si Ezekiel on that time, sabi niya, Brother George, ligawan mo nga yung sister na yun, Sister Mia. Sabi ko naman, ayoko niyan, supladan yan. Sabi niya yun. Yun. Ayoko mag-asawa. Sabi niya nun. Ang ginawa nila, kinuha nila yung number ng asawa ko at binigay sa akin. Although hindi ko naman hiningi. Tapos picture kami kasama yung singles team, singles nila, singles namin. So, that time, nalaman ko, nung nagkasimula kami mag-chat, nalaman ko na ayaw rin pala niya ng boyfriend. Kasi focus siya kay Lord. Oh ba, yun pala. Kasi yung life niya, bigyan niya kay Lord. Although maraming nililigaw sa kanya, that time, 3 siguro, mga 3 siguro nang ligaw, mga kapatid din. So, on that time, niligawan siya, pero sabi niya, ayaw kong mag-asawa. Kasi gusto kong mag-focus kay Lord. So, yun po yung nangyari. Nag-meet kami ng gantong status ng buhay namin. Ayaw ko ng girlfriend siya, ayaw ng boyfriend siya. Nung nagka-chat kami, sabi ko, okay to, tong sister na to kasi ayaw ko mag-girlfriend siya, ayaw mag-boyfriend. So, okay. So, kayo na lang. Pwede kami magkaibigan. So, naka-chat kami hanggang di ko napansin na every morning nagkakaroon na kami ng morning devotion. Wow. By chat, devotion. Every 9 p.m. ng gabi, nagkakaroon kami ng prayer. So, lahat ng concern na meron siya, ipipray namin, prayer concern meron ako. So, nagtaka ako, sabi ko, Lord, akala ko, ang babae is maging hindrance ko sa ministry. Pero kakaiba ng babae na to, na nakakatulong ko sa ministry. Nakakatulong lalo akong maglago. Wow naman. So, yun po. Pero mahaba pang story yan. So, yun. Oo. Ganun kami nagkakalala. Ayan, pinagpapaliwanag daw po nila. Ayan, si Sister Mia na daw yung next na mag-guest para ipaliwanag kung bakit hindi mo daw kinamayan si Pastor Eddie. Siya actually. Ano ko yung miss ko, sabi, hindi daw niya alam. Hindi daw niya napansin. Si Lord, alam ko si Lord yung gumawa ng way. Para mapansin mo siya. Ayan. Oo. At ayun na nga. So, dahil doon, kaya umattend na morning devotion. Yung nagde-devotion na kayo. At saka, naging constant yung communication. Everyday communication. Chat namin, morning devotion, we're sharing in one verse, sharing. And sa evening, we're calling. Kaya ginawa kong only yung number niya. Sa Qatar kasi nung time na yun, pwede may only one number. So, inunli ko yung number niya at tinatawagan ko siya every evening para mag-pray kami. Yun. Ang Bible study daw, Pastor, naging Bible steady. Kailan kayo naging steady, Pastor? Kailan mo nakuha yung matamis na At kailan muna? Kailan nag-start ni Koy ng ligaw na? Anong time na yun, sabi ko naman kay Lord, nung time na yun na, Lord, kasi sabi ko, Lord, may nakikita ko kay Sister Mia. Siya yung babae na binigay mo sa akin, confirm. Please confirm, sabi ko sa kanya. So, nung time na yun is, si Lord talaga nag-confirm sa akin. O to make it short, kinonfirm ni Lord na siya na talaga
ang para sa akin. So sinabi ko kay Lord, Lord, ngayon na kinonfirm mo na sa akin, i-confirm mo rin sa kanya. Aha, oo nga naman. Talagang si Lord ang inutusan. Sabi ko, kasi ganito yung, Lord, kung sabi mo siya na talaga, kasi ayaw ko talaga manligaw. Ayaw ko Okay. talaga manligaw. Hindi ko kasi, ano yan eh, gawi. Hindi ko gawi ang manligaw. So, Lord, i-confirm mo rin sa kanya. So, nung time na yun, sabi ni Mia, may isang beses na pagising niya sa umaga, pagbasa niya sa message, biglang may narinig siyang voice, sabi niya, yan si Eddie, ang lalaking binigay ko sa'yo. So, yun narinig niya. Wow. Yes. Pero, dahil mga babae skeptical, most of the girls talaga skeptical. So, parang wala lang sa kanya. Mm-mm. So, patuloy kami hanggang nagpatuloy. Tapos, sinabi ko na sa kanya on that time na, actually, ang binigay sa akin ni Lord na babae is ikaw. Mhm. Sinabi ko na sa kanya yun. Tapos, siya naman, nung time na yun na, ayaw niya kasi, ano lang kami. Pero sabi ko, okay lang maging friends. Basta sinabi ko lang, ikaw ang binigay sa akin ni Lord. Mhm. Yan. So, nung time na yun, patuloy pa rin kami, ganun pa rin, hindi nag-hindrance yung friendship namin. Hanggang sa sinabi ni Mia, Lord, bakit si Brother Borge, kasi yung nickname ko, bakit si Brother Borge is kakaiba? Sabi ni Okay. Mia. So, nag-pray siya, Wow. sabi niya, Mm. Lord, kung si Brother Borge talaga ang binigay mo sa akin, ibigay mo sa akin yung love na galing sa iyo sa akin para sa kanya. Sabi niya, ibigay mo yung love na galing sa iyo sa akin para sa kanya. Yung sabi Wow. ko. So, nung time na yun, on that time, tumawag ako ng tanghali for the first time. Tumawag ko sa Mm-mm. kanya ng tanghali. Nag-pray siya nung tanghaling break time niya. Mm-mm. So, tumawag ko sa kanya, sabi niya nung pagsagot niya ng tawag, for the first time daw, naramdaman niya sobrang tumibok yung puso. Alam mo Wow. yung nag, nag-pump ng sobrang bilis yung, kasi si Mia, ako rin po yung, ano niya, ako yung first boyfriend niya. So, Wow. so sobrang bilis ng tibok ng puso niya nung tumawag ko na rin yung boses ko. So, Mhm. alam na niya na ako din yung binigay sa kanya ni Lord. So, Wow yun, naman. confirm na. So, yun po yung nangyari hanggang Oo. simula. May confirmation from the Lord. Napakagaling naman at pinagpala kayo sa isa't isa. Wow! At kahit ang love life ni Pastor Eddie ay product of prayer. Yan, di ba? Oo. Confirmed by the Lord. Oo. Kilig match daw, sabi ni Maria Luz. May part 2. Ayun. Di daw ba alam? Di daw po alam ni Sister Mia na nakailang 3 months na daw po kayo. Actually, nabanggit ko ata sa kanya. Nabanggit ko ata. Oo, inamin naman. Oh, sinabi, yon. Alam niyo po yung Pasko. Ano yan eh, BC. Before Christ. So, wala na yan, Oo. BC. Before Christ yan. Oo, Dapat before after Christ. Christ na tayo. After Christ tayo. Ayan. So, Pastor, nung okay na, 'di ba? Talagang alam na ni Sister Mia na ikaw na talaga 'yon. Ano, para sa kanya. So, kailan naman po? Kailan kayo nag-decide na magpapakasal na talaga kayo? Yung time na yun, nag-decide si Mia. Kaya nalaman na niya na ako yung para sa kanya. So, ang tanong niya kay Lord, kailan? Kailan ko sasagutin si Mhm. Brother? Ang mentality niya is years. So, years yung mentality niya. Pero kay Lord, di ba kasi pag si Lord yung backup mo, pag si Lord yung backup mo, lahat tibag lahat ng lahat ng Tama, mga oo. kaya ay ang backup ko si Lord eh. So, nung time na yon, pauwi na ako sa Pinas. Tapos na yung 2 years ko na contract. So, magbabakasyon sa Pinas. Papunta na ako sa airport. So, nung papunta ako sa airport, si Mia, kung nag-pray siyang ganun, kailan ko sagutin si Eddie, si Brother Bush. Nagbukas siya ng isang Christian book. So, pagbukas ng Christian book, sakto dun sa Christian book sabi, if you love someone, you better show it now. If, Wow. if you love someone, you better Mm. show it now. So sabi ni Aba. Mia, Lord, ngayon talaga? Sabi, ngayon talaga, papunta na ako sa airport. Sabi niya, Lord, kung talagang ngayon talaga, wala akong transport papuntang airport. Sabi niya, walang maghahatid sa akin doon papuntang airport. So, ang ginawa ni Lord, pumunta yung isa niyang kasama sa trabaho. Sabi nung kasama niya, Mia, saan ka punta? Ihatid kita. Wow naman, talaga. There's Sabi, always a way. wala akong takas. Sabi niya, wala takas. That time, nandun ako sa airport. Siyempre, nag-aantay na ako ng flight ko. Bigla siyang dumating. Tumawag siya sa akin, saan ka ngayon? Sabi ko, dito sa airport.
Tapos sabi sa akin, nandito rin ako sa airport. So nakita ko siya, nag-meet kami sa airport. At sabi ko, nagulat ka ako kasi syempre, ba't nasa airport siya? Mm. So, pintuan kami, nagkulitan, ganyan, kinukulit ko siya, ganyan. Kasi mahilig ako maging jokes sa kanya gawa-gawa ng jokes. Tapos sabi niya sa akin, oo na. Sabi ko naman, ano mo? Oo na, sabi niya. Tapos pinakita niya yung book, sabi, if you love someone, you better show it now. Oo. Sabi, pinasa ko, if you love someone, you better show it now. Tapos naman sa kanya, so ano to? Sabi niya, oo na. Oo na, sabi niya. Yes. Wala na yung buong mukha niya eh. So Oo. ang ginawa ko, tumakbo ko sa CR, nag-worship kay Lord, lumuhod, nag-worship kay Lord. Doon ako nagpuri kay Lord talaga. Nung paglabas ko, tinginan yung mga tao sa akin. Parang anong ginawa ko siya, iba-ibang lahi na nandun. May sa akin, anong ginawa nito? Worship talaga. Wala ko pa kailang worship ako na pasalamat kay Lord nung time na yun. So yun po yung nangyari. Wow. Ayan. Sabi ni po ni Sister Mia, ay daw, pakipot pa daw siya kay 1 year rule. Yung kanya. Nawala yung 3 months. Ayun. Oo, kasi Eddie ang pangalan niya. Eddie, siya na. Yun ang sabi sa ni Lord, Eddie, siya na. Yan. Kaya siya na nga, siya na nga, siya na nga talaga. Ang nakatuluyan. Sa madaling sabi, Pastor, kailan kayo nagpakasal? So after that time, after 1 year, nag-propose ako sa kanya. So Mm-mm. yung may dramang proposal na niyo po yung drama. Nag-pray kasi ako kay Lord, Lord, magpupropose na ako kay Mia. Sabi ko, ano ang dapat kong gawin? Kasi di ko Mm-mm. alam kung paano mag-surprise ang proposal. Sabi ni Lord sa akin sa prayer, shout it in the rooftop. Oh, wow. Rooftop, sabi ko, shout it in the rooftop. Noong time na yon, may rooftop yung church namin. Doon ko gagawin sa rooftop. So, yung ginawa ko, ibang singers, ginagawa ko ibang singers, kasabwat. Then, stop everything and gumawa ko ng konting drama. So, sabi ko, gawin yun, ano muna si Mia, ipasyal na muna, ganyan. So, nag-set up lahat, may kanta. Actually, may video kami doon sa proposal ko na yun. Tapos, pagdating niya, gumawa ko ng konting drama. Yung sabi, yung konting iyak kasi campus talent, alam, may konting talent din sa Actor din si So, Pastor. umaking din ako ng konti. Tapos kunwari, iyak-iyak. Tapos dinala ko siya sa may bungad lang ng rooftop. Hindi sa rooftop, bungad lang. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, di kasi tawag niya sa akin, ano nangyari sa iyo? Di, ba't ganyan nangyari sa iyo? Sabi ko, kasi ayaw na kita maging girlfriend. Mm-mm. Tapos umiyak siya, ba't anong nangyari? Umiyak na siya. Ako din, parang tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, tapos binuksan ko yung pinto papuntang rooftop. Tapos yun surprise. Tapos, ayaw Wow. ko siya, sabi ko, ayaw na kita mga girlfriend kasi gusto na kita maging asawa. Will you marry? Anyway, Ang haba ng hair ni Sister Mia. Ayan. Panalo, panalo, panalo si Sister Mia. Yehey! Ayun na nga. Ayun na ang drama. Ayun pala eh. Dapat may dramang kasama. Para um, talagang go na go na. Ilang taon po kayo noon nung kayo ay nagpakasal? years old po ba ako po? Mm-mm. Years old. Noong time na yun is 27 ako, 25 si Mia. Mhm. 7 ako, Wow. 25. Opo. Ayan, sabi na winner si Sister Mia. Sabi po ni Maria Luz, yung nakangiti ka habang nanonood. May dito kami naman. Sabi naman nila ay para ka daw po, parang K-drama pastor. Ayan. Ang inyong proposal. Sa inyong wedding, may drama pa rin po bang nangyari? Ayun, sa wedding namin, ibang event naman nangyari. Ah, Nung wedding namin is, nung time na yun, may budget kami. So may budget kami nung time ng wedding. But on that time ng wedding namin, na-delay ang salary ko ng 4 months. Delay salary 4 months. wow. So yung bayad namin sa hotel, kasi hotel, nandun yung bishop namin, nandun lahat. Yung pambayad namin na 7,000 reals, kung i-convert mo yung 7,000 reals, is hindi namin mabigay. So wala kaming pera. So ang nangyari po, sabi ng misis ko, si Mia, sabi niya, kasi kinasal na kami sa embassy, pagkatapos sa embassy, sa hotel po kami kakasal. Sabi niya sa akin,
itutuloy pa ba natin tong church wedding sa hotel? Wala tayong pambayad sa hotel, 7,000 riyals. Sabi sa kanya. Sinabi ni Lord, sabi ko lang sa kanya, sinabi ni Lord, today, kailangan natin mapakasal. Kaya today, siya ang bahala. Ang kailangan natin gawin is to obey. So, nung pumunta kami sa kasal, walang nakakaalam na wala kami pambayad sa hotel. So, walang nakakaalam. Lahat masaya sa kasal nung time na yon. And nung time na last part ng kasal namin, tinouch lahat ni Lord yung lahat ng mga tao nung sa church, namin, sa wedding namin, to give. Wow. So, when the Lord touched all the people to give, pagkatapos namin ng kasal, binilang ni Mia. Hanggang 1,000, 2,000, 3,000, 7,000, 8,000. She's crying already. 9,000, we got 12,000. More than what we need, 7,000 only. And it's a big money, big money in Qatar if you convert in Philippines. And she was crying on that time. And that's the miracle of God. Even in our wedding, He's there. That's why we always promote in our singles. Kasi singles advisor po ako. Parati kong sinasabi sa kanila, ang relationship is not men, women, God. Then you can connect like this. Because one time, the Lord showed me a vision. Men, women, and God. And this making triangle. Sabi ni Lord, kung tatanggalin mo ako, meron pa rin silang connection, men and women. But gusto kong relationship ninyo na maging model, sabi ni Lord. Gawin mong ganito. Men, God in the center, women, straight line. Without God, you and Mia cannot meet. I am the center in your relationship. Without me, you are nothing. You cannot have connection. So yun po yung parati may na-advise sa mga singles namin dito. Put God in the middle of your relationship. Not in the triangle. So, yun po. Amen. Wow. Panibagong kaalaman. Praise the Lord. Tama nga naman yun. Dahil kailangan talaga siya ang nasa sentro. At kapag nawala yun, ay anong mangyayari dun sa dalawa? Putol. Yan, putol. At hindi maging maayos ang koneksyon. Dahil wala ang Panginoon. Yan. So ngayon, Pastor, ilan na po ang inyong mga anak? Dalawa na po yung anak namin po ngayon. 5 years old yung bunso, 7 years old yung panganay. Wow. Anong taon po kayo ikinasal? 2015 po. 2015. Wow. Praise God. So, Pastor, ngayon naman, paano ninyo, dati pa gusto nyo na talaga maging pari, pero specifically, paano ninyo na-receive yung calling na magpastor? Yung time po na yon, marami nang sasabi nga sa akin na, even yung pastora namin na that time, Pastor Selena, alam mo, Eddie, meron kang calling na pastor. Sa akin kasi, ayokong i-take, basta sa akin is to serve God. Ito yung mentality ko, to serve God, serve God. So, parati niya sabi, paano kung tatawagin ka ni Lord as pastor? Sabi ko, basta I want to serve God. Sabi ko lang kay Pastora Selena. Kasi alam ko responsibility ng pastor. Alam ko yung pagiging pastor. So, accountability is there. So, nung naging 30 years old ako, on my 30 years old birthday, in my dream, nagkaroon ako ng dream kay Lord. Ang ginawa ni Lord sa dream na yon, kasi ayoko talaga maging pastor, ayoko talaga, honestly. Alam ko the responsibility, the accountability na ibibigay niya sa akin. At para sa akin, hindi ako handa. So, pinakita sa akin ni Lord, yung maraming tao, sabi niya, this is the flock. Shepherd them. Nakita sa akin, iba-ibang tao, iba-ibang nationality, maraming tao. Sabi ko, Lord, di ko kaya. Lord, di ko kaya. Ulit, sabi ni Lord, this is your flock. Shepherd them. Sabi ko, Lord, di ko kaya, Lord. Di ko kaya, wala akong kakayanan. Sabi ko kay Lord. Pangatlo ulit, sabi niya, this is your flock. Shepherd them. Sabi ko, Lord, okay, Lord. If you have called me to be a pastor, make me a shepherd like you. Make me a shepherd like you. Yun sabi ko sa dreams na yun. On that time, nawala yung dream. And on that time, the Lord worked many things in my life. Character, mold my character, mold the gifts that He given to me, the Word of God, deep in the Word of God. So that time na yung character, alam niyo po yung character natin, minsan mabilis tayo ma-offense. But the Lord, ginawa niyang, firm
lahat, inayos niya lahat ng sa akin yung character. Kaya nga, parati ko sinasabi, as the Paul said also, die daily. Kasi walang makaka-offend sa taong patay. Kahit suntukin mo yan, kahit ano mo yan, hindi ka ma-offend. So, that's why, ito yung time na talagang minold ako ni Lord. Character, gifts, and the Word of God. So, because I accept Him, I told Him, make me a shepherd like you. So, yun po yun. Nung time na yun na i-order na nila ako ng pastor, I said yes because He trained me for 3 years bago ako naging pastor. Yung dream ko na yun, na-fulfill po yun after 3 years. Pero tinayin muna ako ni Lord bago ko na-receive yung ordination as pastor. Ayun. Parang nangyari kay Pedro, ano? 3 beses na tinanong ng Panginoon. At ganun din ang ginawa sa inyo. At talagang 3 beses para hindi ka na para dinig na dinig mo. Hindi na makahindi. Kailan po kayo in-ordain as a pastor? 2021 lang po, 2020. But I was an elder of the church 5 years. Then 2021, I become the associate pastor of this church. Ayun, wow. So, pastor, sa iyong buhay ngayon, ikaw po ba ay nagtatrabaho pa rin? Yes po, nagtatrabaho rin. So, as bilang, syempre, padre de pamilya, nagtatrabaho, at bilang pastor na may mga hinahawakang mga tupa, at syempre bilang tatay ng iyong mga anak at sa napakadami mo pang mga sombrerong isinusuot, paano po talaga nakakatulong? Paano nakakatulong sa buhay ninyo? Or paano nyo hinahati-hati yung oras? At paano yung panalangin? Yung panalangin nakakatulong sa buhay ninyo? Yun nga po talaga, by the grace of God talaga, na si Lord nagbigay sa ng grace, the capacity to handle everything, my family, the ministry, and even kahit sa gabi, yung time ko lalo ngayon, dati nung single ako, kaya sabi ko parati sa mga single, habang single kayo, spend time kayo kay Lord. Ngayon kasi yung time ko talaga na spend time alone is already like 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock with the Lord. Yun yung yun yung time ko kay Lord na mag-pray, communication, worship kay Lord. Pero nung single ako, mas marami akong time. So ngayon, tagang hinati-hati at by the capacity na meron talagang binigay sa akin Lord by His grace, nakagampanan ko lahat ng mga, sabi mo nga, meron akong mga anak, meron din akong mga tupa, mga anak din spiritually na kailangan in-handle. At ito yung magandang ko kasi nga, parati mo sinasabi ko sa church namin na all of us is a product of prayer. All of us is a product of prayer. Amen. Alam natin na ako personally, I have my personal prayer and the result is there. But I told them to focus on others because that's why the Bible says na love God and love others. So, parating sinasabi na, your life is not your own. God saved you not for your own, but for others. So that's why, on that time, I'm teaching them that God saved you for others. Katulad nga nangyari sa amin ni Marcelo. Marcelo was saved, but I'm the product of his prayer. Yes. He never gave up on me. Even what happened, he did not give up on me in prayer. And dito nga sa church, minsan kasi sa church kasi, yung time na matagal pa, madaling mag-complain. Alam mo to, alam mo to, grabe yung ugali nito ni kapatid, ganyan ng ugali ni kapatid. It's easy to complain. May isang beses na pumunta sa akin na, ito, alam mo brother, yung kapatid, grabe yung yung ugali, hindi mga sabi ko, nag-complain ka, pinag-pray mo ba? Tanong ko, pinag-pray mo ba? So, sinabi niya, hindi. So, it's easy to complain rather to pray for the people. Kaya nga, isa sa mga paborito kong pinapaborito kong character sa Bible is Epaphras. Kung kilala niyo po. Actually, di siya sikat, but Epaphras is one of my favorite character in the Bible. Basahin ko lang po sa Colossians 4:12. Sabi dito, Epaphras, who is one of your number, a bond slave of Jesus Christ, sends you his greetings, always laboring earnestly for you in his prayers, that you may stand perfect and fully assured in all the will of God. So nung time ni Epaphras, kung may makita kang perfect and fully assured, stand firm and fully assured in the will of God, that's because Epaphras is praying for the people on the time in the church of Colossae. So this is the thing that God gave to me,
that if I can see person, see, we need to see that our battle is not flesh and blood. Hindi natin kaaway yung pastor, di kaaway si sister, di kaaway si brother, hindi natin kaaway sila. Our battle is not flesh and blood. Our enemy is only one, Satan and his cohort. So, ito yung naging mission na binigay sa akin ni Lord as prayer intercessor. I'm the head of prayer ministry also here. That when I see things na hindi maganda, I always pray. Sometimes I approach them, I pray and pray for them, and really, they are the product. Kung makita nyo pong transformation nila before and now, they will say, you cannot say, even though they are believers, but the transformation, the character, the commitment, before walang mga masyadong commitment sa church namin. But now they are fully committed in the church. Amen. Before, ganito siya, ganito ugali niya. Chismosa ngayon, chismosa na sa gospel. Mas masyado lang, mas chinichismis ang gospel. So ganun po nangyari because someone has the burden to pray. Yes. And they are the product of our prayer. Amen. So yun po yung nangyari at yun po yung share ko po. Amen, Yan po, Pastor. amen. Praise the Lord. Tama nga naman, ano? God saved you for others. Yan. Kaya, huwag talagang tumigil yung cycle na blessed to be a blessing. Talagang hindi pwedeng sarilinin, kundi ipahayag. Kaya mga kaabangers, di ba? We are all here. Nandito tayong lahat. We are all saved by the Lord for others. Marami pa tayong aabutin. Marami pang maaabot. Kaya patuloy talaga tayo. Magpatuloy talaga tayo. So, Pastor, sa kahuli-hulihan, ano pa po yung mga, kumbaga, do you see your life as a successful person already? Or you still have that, yung higher desire sa buhay mo? Or may panalangin ka pang hinihiling sa Panginoon? Yes po. I always desire more. That's why I always share to my churches that always the walk of a Christian should be moving forward and upward. You never stop moving forward and upward. Paul, he said he raced, he ran. So it means until the end, we always move forward and upward only in our ministry, in our relationship with God. Yeah, I desire more actually. Even this, I know that this is only the start of the ministry that God gave to me, and I know more. There will be more. And God will always prepare me because para sa akin po, ang buhay ko is same. That's Paul. To live is Christ and to die is gain. And I'm crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. Yun po yung mentality ko po talaga. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. At kung anong gusto niya pagawa sa akin, I'm a living vessel. I'm an empty vessel to do His will for His glory. So yun po yung parati kong mentality. Yun po, Pastor. Amen. Praise God. Kaya, Pastor, sa oras na ito, pwede po ba, kung meron man tayong mga kasama na nanonood na meron silang mga pagdududa sa puso, meron silang mga pinagdadaanan sa buhay na parang napakabigat, pwede po bang humiling sa inyo ng panalangin para sa kanila, kahit doon sa mga magre-replay, kung ano man ang kanilang sitwasyon, panalangin natin na ito ay maging pagpapala sa kanila. Amen. First, I will share James 1:2-4 kasi kailangan din malaman. Sabi ng Biblia, consider it pure joy when you face trials in any kind because the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance work be complete so that you will be complete and not lacking anything. So yan pong pinagdadaanan nyo is dadaanan nyo lang, huwag kayo magstay dyan. Okay? That always your mentality is this thing will be your testimony for others. Kaya dadaanan nyo lang po yan, huwag kayo magstay dyan. At I know God will do the things. Always have faith in Him. And He is always looking for your response. Consider it pure joy. Magala kayo. Because God is moving mightily in your life. So, I'll pray for you. Lord, thank you, Father God, for the people that is watching right now and even what will watch later, Father God. I rebuke any works of the devil in their life, Father God. I declare that your purpose and will be done in their life, Father God. I declare, Lord God, that they will walk, Lord God, moving forward and upward in your calling, Father God. And I declare, Father God, that Lord, you are the one who will be the center of their life, Father God. And Lord, move mightily, O Lord God, in all wherever they are right now, Lord God, they will shine as your light, Father God. Lord, whatever the circumstances they have, Lord, I declare, Father God, that you are the one already delivered them, Father God. And you are the one adding testimonies upon testimonies about their life. In Jesus' name,
Amen and amen. Amen and amen. Wow! Praise the Lord. Talagang we are inspired, we are encouraged talaga sa hapon na ito, at glory to God sa ginawa niya sa buhay ninyo, Pastor Eddie, na talagang sa inyong pagsunod, sa inyong pag-commit, yan, yung commitment kasi ninyo talaga, sa inyong pag-commit sa Panginoon ng inyong buhay, hindi talaga kayo nalugi at hindi niya talaga kayo short-change, kundi sobra-sobra pa kaysa sa iyong inaasahan ang ibinalik o ang ibinigay ng Panginoon sa inyo. Kaya marami Yes. pong salamat sa oras, sa panahon na binigay nyo sa amin dito sa Daily Life Sharing. Talagang kami po ay napagpala sa hapong ito. Kaya thank you po, Pastor.